Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang romance movie na pinamagatang My Bossy Girlfriend. Sa simula ng eksena, ipinakita sa atin ang isang silid na puno ng mga bagay na ginawa ng isang tao. Pagkatapos ay lumabas ang isang lalaki mula sa lugar na nakascooter para pumunta sa isang volunteer stand. Siya ay si Wiso. Sa daan, maraming naglalaro at nagtatawanan na parang may festival doon at mayroong archery competition. Ipinakita sa atin ang isang babaeng may kapansanan at kasali siya sa kompetisyon. Ang pangalan ng babae ay Hyejin. Pagkarating ni Wiso sa volunteer stand, nakita niya ang dalawa sa kanyang mga kaibigan na naglalaro kasama ang kanilang naka-assemble na robot, sina Young Tae at Shangkil. Napag-usapan din nila ang tungkol sa isang romantikong relasyon, isang uri ng panliligaw. Ngunit ang kanilang napag-usapan ay hindi naaayon sa kanilang kondisyon ng pagiging single sa loob ng 988 araw. Sa ibang lugar, nandoon si Hyejin na naglalaro ng archery. Kapag ang target ay natamaan, makakakuha siya ng isang manika. Tinamaan niya ang lahat ng mga target doon kaya't hindi tinatanggap ng mga nagpapalaro ng malaman na si Hyejin ay isang profesional at iniinsulto ang kanyang pisikal na kapansanan. Nagalit si Hyejin nang marinig ito. Pagkatapos ay dumating ang oras ng archery competition para sa mga may kapansanan at malapit nang magsimula. Nataranta ang coach ni Hyejin dahil hindi pa siya dumarating at sinabihan niya ang ibang mga estudyante na hanapin ito dahil magsisimula na ang programa. Nakikipag-away pala si Hyejin para sa manika na dapat ay sa kanya, na hindi naman tinanggap ng mga organizer dahil ang gantimpala ay ang pinakamahal kaya't halos mapunit ang manika, at kailangan na nilang bitawan ito. Ngunit bumagsak sa sahig si Hyejin mula sa kanyang wheelchair. Samantala, si Wiso ay natalo sa laro dahil nandaya ang kaibigan niya tapos ay sinabihan si Wiso na bantayan ang stand dahil aalis na sila. Bumalik ang eksena kay Hyejin na hindi makontrol ang kanyang wheelchair dahil nagkaroon ng sira ang controller. Nagkataon na sa stand na kinaroroonan ni Wiso bumagsak si Hyejin. Tinanong ni Wiso kung ayos lang ito at sinabi ng dalaga na ayos lang siya. Napansin ni Wiso na may sira ang wheelchair. Nagtanong si Hyejin tungkol sa pag-aayos ng kanyang controller at sinabi ni Wiso na maaari niyang isama ang pagsasaayos ng kanyang wheelchair. Ngunit hiniling ni Wiso kay Hyejin na tumayo. Naguguluhan si Hyejin na nakarinig nito dahil nakakalakad lang siya gamit ang wheelchair. Agad na nilinaw ito ni Wiso, tapos ay inayos niya ang wheelchair. Ayaw magkaroon ng utang si Hyejin kay Wiso pagkatapos ayusin ang wheelchair niya kaya't niyaya niya itong magkape. Pero dahil hindi maaaring humigop ng kape si Wiso bago kumain, humanap sila ng makakainan at tinanong si Wiso kung saan ang magandang lugar para kumain. Napagpasyahan ni Wiso kung saan sila dapat magpunta at sumama ang dalaga sa kanya. Nagulat si Hyejin na nasa taas ang lugar at kailangan nilang umakyat ng hagdan para makarating doon. Binuhat ni Wiso si Hyejin dahil walang ibang paraan. Pagdating nila doon, ginawa agad ng chef ang pagkain nang hindi nagtatanong kung ano ang gusto nilang kainin. Masarap ang pagkain na niluluto nila at nagkukwento si Wiso tungkol sa kanilang kinakain. Mahina si Hyejin kaya sinabihan niya si Wiso na kumain lang ito. Si Wiso ang unang umalis pagkatapos kumain, ngunit nakalimutan niya ang tungkol kay Hyejin na hindi makalakad. Itinali muna ni Wiso ang mga sintas ng sapatos ni Hyejin. Laking gulat nila nang makarating sila sa baba at nakita nilang wala na ang wheelchair ni Hyejin. Sinikap na hanapin ito ni Wiso ngunit hindi niya ito nakita. Tapos ay may puting kotse na huminto sa harapan nila. Siya ang kapatid ni Hyejin. Ibinigay ni Wiso ang kanyang student ID dahil nasa kanya ang sisi sa pagkawala ng wheelchair ni Hyejin. Pagkatapos ay bumalik si Wiso sa stand at nag-iisip kung paano niya maibabalik ang wheelchair ni Hyejin. Pagkatapos ay dumating ang isang babae na naghahanap kay Young Tae at tinawag siyang Honey ng paulit-ulit. Ang pangalan ng babae ay Hana. Sinubukan ni Young Tae na iwasan si Han na dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nagustuhan nito. Sinabi ni Han na si Young Tae ay gwapo at isang kaakit-akit. Pagkatapos ay hiniling niya kay Young Tae na samahan siya sa isang event. Napilitan si Young Tae dahil may nasabing pagbabanta ang babae.
Bago umalis si Hana ay may nakita siyang tao sa likod na ikinagulat ng lahat dahil ito ay isang cute na babae na isang pilya. Ang pangalan ng babae ay Haikyung. Iniisip pa rin ni Wiso ang tungkol sa wheelchair pagkaalis nila kaya't humingi siya ng payo kay Changkil. Nagmungkahi si Changkil na gumawa na lang siya dahil magaling naman ito. Nang marinig ito ni Wiso, agad siyang umuwi sa bahay at nag-umpisang gumawa ng sarili niyang bersyon ng wheelchair. Makalipas ang isang linggo, bago umalis si Haejin para sa pagsasanay, sinigawan siya ng kanyang ama dahil wala na ang kanyang wheelchair. Nagalit si Haejin sa sobrang pagsigaw sa kanya ng kanyang ama kaya't sinabihan niya itong wag makialam tapos ay umalis. Lumipat ang eksena kay Wiso na nakagawa ng wheelchair at hinahanap si Haejin sa kanyang training ground. Nang makita siya ng coach ni Haejin doon, naisip niya na gustong mag-sign up ni Wiso bilang isang archer na may kapansanan. Ngunit hindi yun ang kanyang layunin. Sa halip ay para makipagkita kay Haejin. Nagkita silang dalawa at ibinigay kay Haejin ang wheelchair. Nang tumayo si Wiso, nagulat ang dalawang kasamahan ni Haejin kung saan inakala nila na siya ay may kapansanan. Natuwa si Haejin sa wheelchair at agad siyang nag-drive test. Pagkatapos nito, nag-inuman sila para ipagdiwang ang bagong wheelchair ni Haejin. Ngunit tumanggi si Wiso dahil mayroon siyang acetaldehyde enzyme. Pinipilit siya ni Haejin na uminom kasama ang iba at sinabi sa kanya na kung hindi ito iinom ay hindi sila magiging magkaibigan. Nais niyang maging kaibigan si Haejin kaya't napilitan siyang uminom. Kumati ang kanyang lalamunan ngunit nasanay din siya at hindi siya tumigil hanggang sa siya ay nahimatay. Pagkatapos noon ay sinamahan ni Haejin si Wiso para makauwi. Nang makita ito ng mga magulang ni Wiso, natarante sila dahil ngayon lang nila nakitang lasing na umuwi at may kasama ang kanilang anak. Pagkatapos ay may dalang instant noodles ang nanay ni Wiso na kinain agad ni Haejin. Agad niyang sinabi sa ina ni Wiso ang nangyari at humingi ng paumanhin sa pagkalasing ni Wiso. Ngunit sa halip na magalit ay nagpasalamat ang ina ng binata at sinabing magpatuloy na makipagkaibigan at maging malapit sa kanya. Ngunit kailangan nilang tumigil sa pag-uusap dahil nakatanggap si Haejin ng tawag na kailangan na niyang umuwi at nagpaalam sa ina ni Wiso. Sa kalagitnaan ng biyahe, pinasaya siya ni Wiso dahil sa bigay nitong wheelchair at pagkatapos ay may narinig siyang boses na nagsasabing I love you. Si Haikyung ang sumusubok sa robot ni Changkil para malaman kung may mayakap ito. Pero nanginginig ang mga buto ni Haikyung dahil sobrang higpit ng yakap ng robot sa kanya. Kumalas si Changkil sa pagkontrol sa robot na kayakap ni Haikyung nang marinig ang tunog ng mga buto na nabali. Pagkatapos ay dumating si Wiso na naapektuhan pa rin ng alak mula kagabi at sumunod na dumating si Young Tae na may dalang napakahalagang balita. Ngayon ang araw ng sagupaan sa Airsoft. Noong nakaraang taon ay natalo sila at bilang parusa, ang mga larawan ng kanilang mga pang-ibaba ay kinuha at kumalat kung saan-saan. Sigurado silang mananalo at makakabawi sila ngayon. Si Haejin ay iimbitahan ni Wiso. Oras na para sa laro. Pinag-uusapan nila ang isang napakadramatikong plano na may labis na pagnanasa at muling pakikipagtunggalian sa isang dramatikong sitwasyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng yun ay kung ano lamang ang naisip nilang mangyayari. Natalo sila mula sa unang pagsalakay ng kanilang kalaro. Sa break time, ang lahat ay nagsisihan sa isa't isa maliban kay Wiso at Haejin. Inakala ni Haejin na katuwaan lamang ang laro pero sinimulan itong seryosohin. Ang ikalawang laro ay ginanap. Ang pagkaseryoso ni Haejin ay nagpahirap sa lahat, maliban sa isa pang katunggali. Sabay-sabay silang sumulong dahil iisa lang ang kalaban ngunit napaurong sila nang inatake sila ng machine gun. Si Haejin ay may mataas na IQ pagdating sa pagpuntirya sa target. Itinuro ang kanyang palaso pataas at nang ito ay pinakawalan, tumama sa huling kalaban kaya't sila ay nanalo sa laban. Dahil natalo ang katunggali, kailangan nilang magpa-picture habang nakikita ang kanilang mga pang-ibaba. Pagkatapos ng laro ay nagpahinga sila at tumingala sa langit. Habang nakatingin si Haejin sa mga bituin, sinabi niya kay Wiso ang tungkol sa isang bagay na nahihirapan siyang gawin dahil hindi siya makalakad pati na rin sa kung bakit siya ay isang archer. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Wiso kung bakit ito mahilig sa mga robot. Sinabi ni Wiso na nakakatulong at pinapadali ng mga robot ang buhay ng mga tao. Nang marinig ito ni Haejin,
Sinabi niyang kung kaya nating gawin ang isang bagay, dapat ay gawin natin ito ng mag-isa kahit na may katagalan. Ngunit kung hindi mo ito magagawa sa iyong sarili, ang tulong ng tao ay mas mahusay kaysa sa tulong ng robot. Nang nagkalapit sina Wiso at Hyejin, akala ng mga kaibigan nila na tumitingin mula sa kamera ay naghahalikan sila. Nagulat sila nang sumulpot si Han natapos ay nagulat din ito nang makita niya si Hyekyung sa likod nila. Pagkatapos noon ay sabay na rin silang kumain at uminom para ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo at ang natitirang gabi ay puno ng kasiyahan. Sina Wiso at Hyejin ay lagi nang magkasama sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa bigyan ni Wiso ng medalya si Hyejin ngunit tumanggi ang dalaga at hiniling kay Wiso na itago ang kanyang unang medalya at may iba pang bagay na nagpatawa sa kanya. Lumipat ang eksena sa bahay ni na Hyejin. Mukhang bibili ang kanyang ama ng isang bagong wheelchair para kay Hyejin. Pagkatapos ay dumating ang kapatid ni Hyejin at sinabi sa kanyang ama na siya ay pupunta sa abroad dahil napili siya para sa isang student exchange. Sumagot ang ama na hindi siya makakapunta dahil walang mag-aalaga sa kanyang kapatid na may kapansanan. Makakaalis lang ito kapag nagpakasal na si Hyejin. Pumasok si Hyejin sa sandaling yun at sinabi nito sa kanilang ama na hindi siya magpapakasal magpakailanman. Tinanong din siya ng kanilang ama kung may pinuntahan ba siyang iba maliban sa kanyang pagsasanay para late siyang umuwi. Tinanong din ni Hyejin kung ano ang gustong sabihin ng kanyang ama dahil ang dami nitong sinasabi. Ipinahayag din sa kanya ng ama na siya ay iset up para sa isang arranged marriage. Siyempre tinanggihan siya ni Hyejin at nagbanta na magpapakamatay ito kung susundan siya ng kanyang ama. Samantala, naglalaro si Wiso ng kanyang robot at biglang may nagpakitang anghel sa harap niya at siya pala si Hyejin. Tapos ay hiniram ng dalaga ang VR na ginamit ni Wiso. Gayunpaman, medyo nadismaya ang dalaga dahil alam niyang hindi siya makakalakad kahit na mukhang totoo ang VR. Humingi ng paumanhin si Wiso sa pagkadismaya ni Hyejin ngunit pinili ng dalaga na manatiling matatag at tanggapin kung ano ang mayroon siya. Pagkatapos nito ay pupunta si Hyejin para mag-ensayo para sa national match. Bago umalis, nag-aalok din si Wiso na panoorin ang laro ni Hyejin at nangakong gagawin ito. Sa ibang lugar, iniuwi ni Young Tae si Han na nalasing. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, hinarang sila ng isang lalaki. Nagprotesta ang lalaki dahil gusto ni Han na makasama si Young Tae kahit na mas gwapo at mayaman ito habang si Young Tae ay hindi nagmumukhang matalino. Ngunit hindi gusto ni Han na ang lalaki dahil ang lalaki ay isang estupido. Si Young Tae na nandoon ay nakialam at ayaw niyang magkaroon ng gulo. Dahil masyadong ininsulto ng lalaki si Young Tae, hindi ito tinanggap ni Han na at sinakal siya sa leeg. Gayunpaman, ang lalaki ay nagalit at itinulak si Han na at bumagsak sa sahig. Nang tutulungan ni Young Tae ay hinarang siya ng lalaki. Sunod-sunod na salita ang ibi na to kay Young Tae. Ngunit nang makita ni Young Tae ang CCTV, makakabuti ito dahil mare-record ang insidente. Agad niyang binigyan ng suntok ang lalaki para pabagsakin ngunit dahil sa sobrang lakas ng suntok ay sumakit ang kamay nito. Lumipat ang eksena kay Changkil na gumagawa pa rin ng robot kasama si Hyekyung. Gayunpaman, ang robot ay nagkaroon ng kaunting problema kaya't sinabi niya kay Hyekyung na yakapin siya. Ngunit wala itong pinagkaiba. Tapos ay nagtatanong si Hyekyung tungkol kay Changkil na single pa rin kahit na madalas ay babae ang pinag-uusapan. Pati na rin ang pagsasabing siya ang pinaka-hot kapag nagtatrabaho ito sa stand pero walang pakialam si Changkil. Biglang hinalikan ni Hyekyung ang pisngi ni Changkil na ikinatulala ng binata. Ngunit si Changkil ay hindi nagpatinag bagkos ay nagreklamo sa paghalik sa kanya at sinabihan siyang umalis doon. Sinabi rin ni Hyekyung na hindi sira ang makina ngunit sa katunayan, ito ay tibok ng puso ni Changkil. Sa ibang lugar, nakipagkita si Hyejin sa kanyang ina at nagpahayag tungkol sa kanyang buhay na siya ay nahihirapan sa kanyang ama tapos ay hiniling na sumama siya sa kanyang ina. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang ina dahil ayaw na niyang mabigatan pa at hindi na siya makakapag-asawa kung magkasama sila sa iisang bahay. Nagsawa na si Hyejin sa pakikitungo sa kanyang ama kaya't napatanong kung ano ang kanyang gagawin. Nang makita siya ng kanyang ina na mukhang problemado, binigyan siya ng $30,000 para siya ay makagalaw gamit ang pera. Gayunpaman, nagreklamo si Hyejin dahil hindi magiging sapat sa kanya ang binigay na pera.
Nagmungkahi din ang kanyang ina na maghanap din siya ng karagdagang pera para mapatunayan niya sa kanyang ama na magagawa niya ang lahat ng mag-isa. Pagdating ng araw ng kompetisyon, pinulikat sa binti ang kaibigan ni Hyejin kaya't isinugod ito ng coach nila sa ospital. Si Wiso na naroon ay nagtanong tungkol sa kalagayan ng kaibigan. Sinabi naman ni Hyejin na maaaring mangyari ito dahil sa matagal na pag-upo. Pagkatapos ay hiniling ng kanyang kasama na dalhin sila sa venue ng kompetisyon. Pero tumanggi si Wiso dahil wala siyang lisensya sa pagmamaneho. Hindi siya pinaniwalaan ni Hyejin kaya't pinilit niya ito. Hanggang sa dumating ang kanilang assistant administrator at inimbitahan si Wiso na pumasok ngunit nagdahilan si Wiso na kailangan niyang makipagkita sa kanyang professor. Pumayag naman si Hyejin at umalis na sila. Habang nasa daan, naalala ni Hyejin ang kwento ng kaibigan ni Wiso na kung saan nagkaroon siya ng trauma sa mga makikitid na silid. Kaya't pinili niya na sumakay sa sasakyan na walang bubong. Yun ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang imbitasyon ng dalaga. Pagdating sa pagawaan, natuto agad siyang magmaneho ng sasakyan gamit ang VR. Kaya't ang isang kaibigan na nakakita nito ay agad na hinila si Wiso, at sinabi sa kanya na matuto agad na gumamit ng tunay na sasakyan habang nakasuot ng swimming goggles kasama si Han na bilang kanyang supervisor. Sa gitna, makikita si Wiso habang nahihirapang huminga. Agad na hinubad ni Han na ang kanyang swimming goggles at sinabihan si Wiso na huminga ng normal. At hindi nagtagal ay napagtanto ni Wiso na siya ay matapang at mahusay na magmaneho. Si Hyejin ay nagpapatuloy sa kanyang karera at si Wiso ay agad na nag-drive test upang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho at upang pareho nilang malagpasan ang araw nang walang anumang problema. Nang handa na si Hyejin sa pag-uwi, dumating si Wiso na nagmaneho ng kotse. Masaya si Hyejin nang nakita niya ito kaya't umuwi siya kasama si Wiso. Si Hyejin ay nasa kanyang daan nang mabangga siya ng kotse habang nakikinig siya ng music. Pero panaginip lang yun. Pagkatapos ay nagtanong si Hyejin tungkol kay Wiso kung saan hindi man lang nagtatanong tungkol sa kanyang mga paa. Nagbigay din ng medikal na sagot si Wiso, isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang guro. Tapos ay napansin ni Hyejin na nakasuot ng eyeglass si Wiso kaya't tinanong niya ito. Sinabi ni Wiso na ito ang karaniwan niyang ginagawa. Nang hinagod ni Hyejin ang ulo ni Wiso ay may dumating na sasakyan sa likuran nila at bumusina. Natakot si Wiso at nagpanik kaya't bumangga ang kanilang sinasakyan sa divider ng kalsada. Pagkatapos ay nagkaroon ng flashback si Wiso noong kinuha siya ng mga kapwa-bata sa paaralan at ikinulong ito sa isang locker. Doon nagumpisa ang trauma ni Wiso tungkol sa isang maliit na silid. Hindi nagtagal ay ginising ni Hyejin si Wiso na walang malay habang sumisigaw at nanginginig hanggang sa tuluyang nahimatay. Sa ospital, umiiyak si Hyejin at dumating ang ina ni Wiso para aliwin siya. Sinabi niya na okay lang si Wiso at walang dapat sisihin. Nagpasalamat din siya dahil malaki ang pinagbago ng kanyang anak simula nang dumating si Hyejin sa buhay niya. Dati, lagi siyang naglalasing pero ngayon ay nagda-drive na siya. Ilang sandali ay dumating ang ama ni Hyejin at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring makipag-date sa isang lalaking tulad ni Wiso na may sakit sa pag-iisip. Hindi sang-ayon si Hyejin dito kaya't sinabihan niya ang kanyang ama na alagaan ang kanyang sarili. At kung masaya ang kanyang ama ay magiging masaya din siya. Tapos ay iniwan niya itong mag-isa. Dinig na dinig ni Wiso ang kanilang mga sinabi sa isa't isa mula sa di kalayuan. Nag-iba ang eksena kay Hyejin na tila hindi nakafocus sa kanyang pag-eensayo. Sinabihan pala siya ni Wiso na wag nang makipagkita sa kanya muli. Kung gusto niyang mabuhay sa pamamagitan ng paglalayas ay manatili na lang siya sa kanyang silid. Nalungkot si Hyejin tungkol dito ngunit nagpatuloy siya sa pag-eensayo kahit walang tumatama sa kanyang target. Pagkatapos ay dumating ang kanyang kaibigan upang aliwin siya. Niyakap siya nito at sinabihang itigil na ang pag-arte na parang okay na ang lahat. Sinabi rin niya kay Hyejin na maaari niyang ilabas kung ano ang nararamdaman niya kapag malungkot siya. Nang marinig ito ni Hyejin ay umiyak ito, at sinabi sa kaibigan na inakalang siya ay nagkamali noong kasama niya si Wiso. At hindi niya alam na si Wiso ay hindi isang normal na tao at tinatrato niya ito sa paraang gusto niya. Pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na nagsasabing, mahirap ang may kapansanan ngunit hindi ito isang kasawian.
Tapos ay niyaya niya si Hyejin para sila ay mag-inuman habang hinahayaan nila ang lahat ng kanilang mga problema. At nakikita natin si Wiso na naging malungkot na bata. Pagkalipas ng ilang araw, si Hyejin ay humihingi ng tulong sa kanyang kapatid para ilabas ang kanyang cello para maibenta niya ito. Inilabas ng kanyang kapatid ang cello ngunit gusto ni Hyejin na patugtugin ito sa huling pagkakataon bago ito ibenta. Hanggang sa dumating ang araw ng huling laro ni Hyejin. Nang pakawalan niya ang palaso, lumipat ang eksena kung saan hinahanap si Wiso ng kanyang mga kaibigan pero nakasara ang gate. Sinubukan din ni Changkil na palabasin si Wiso sa pamamagitan ng pagsasabi na ikakasal na si Yang Tae kay Hanna at si Hanna ay buntis. Sinampal kaagad ni Yang Tae si Changkil sa pisngi nang hindi niya tinanggap, pero hinampas si Yang Tae ni Hyekyung sa balikat at hinampas din ni Hanna si Hyekyung. Kamuntik na silang mag-away-away pero sa huli ay ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang layunin. Pinilit nilang buksan ang pinto ngunit alinman sa mga bagay na yon ay hindi gumana. Si Wiso na nasa loob ay nagsimulang mag-alala at kinuha ang kanyang VR. Nakita niya si Hyejin nang ginamit niya ang VR. Nang buksan ni Hyejin ang kanyang VR, sinabi niya ang motto tungkol sa kung paano mas mahusay na humingi ng tulong sa isang tao kaysa sa isang robot. Tapos ay nagtanong kung tutulungan ba siya ni Wiso kapag kailangan niya ng tulong. Pagkatapos ay tumayo siya at tumakbo papunta sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Balik kay Hyejin na hindi pa rin makapag-focus dahil iniisip niya ang mga panahong kasama niya si Wiso. Papunta si Wiso sa laro ni Hyejin at mabilis na nagmamaneho kaya't natakot ang kanyang mga kaibigan. Hindi tinamaan ni Hyejin ang dilaw na target dahil hindi siya naka-focus kaya't sinabihan siya ng kanyang coach na puntiryahin ang 9. Samantala, si Wiso na napagod ay nagtanggal ng goggles na lalong ikinatakot ng kanyang mga kaibigan. Sa oras ng break, sa ikatlong round, nagbigay ng mga tip ang coach ni Hyejin kung paano puntiryahin ang 9. Ngunit sinabi sa kanya ni Hyejin na gusto niyang gawin ito sa sarili niyang paraan at nagpakita ng kumpiyansa. Dumating si Wiso kasama ang kanyang mga kaibigan na ikinasorpresa ni Hyejin. Sinabi ni Wiso na hindi na siya tatakas at gusto niyang makasama si Hyejin. Gusto niyang nasa tabi lang siya ni Hyejin kapag may problema ito tulad ng ginawa ni Hyejin para sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay ni Wiso kay Hyejin ang kanyang medalya at sinabi na dapat niyang talunin ang kanyang mga katunggali. Dumating din ang ama at kapatid ni Hyejin para suportahan siya. Nagbigay ng inspirasyon kay Hyejin ang presensya ng lahat. Dumating ang oras ng finale at naging mahigpit ang kompetisyon dahil magaling din ang kanyang nakatapat. Kung sino man sa kanila ang tumama o malapit sa gitna, ang taong yun ang mananalo sa kompetisyon. Nakakuha ng 10 puntos ang kalaban kung saan malapit ito sa gitna. Pagkakataon na ni Hyejin para puntiryahin ang target ng may kumpiyansa. Ang palaso ay tumama sa target sa gitna mismo at itinanghal si Hyejin bilang kampyon sa kompetisyon. Ang pagkapanalo ni Hyejin ay nagpasaya sa lahat ng naroon at siya ay ganap ng makakasama sa Korean national team. Ang kapatid ni Hyejin ay paalis na papunta sa ibang bansa para sa student exchange program at si Hyejin ay nagsimulang makisama sa kanyang ama. Sumunod na eksena, nakita ni na Hyejin at Wiso ang signage ng kasal para kay Yang Tae at Hanna. Nagtanong din si Hyejin kung nasaan ang kanilang banner. Itinuro ni Wiso sa tabi at sinabing mayroon silang mas malaking banner na may mensahe ng pagbati kay Wiso na nakahanap ng kapareha matapos ang pagiging single sa loob ng 988 araw. Hiniling din ng mga kaibigan niya na sana ay maging maayos ang kanyang kalagayan. Nagugutom si Hyejin kaya't napagpasyahan nilang kumain sa Dongkashu kung saan sila madalas kumain. Pagdating nila doon ay malaking problema sa kanila ang hagdan kaya't kailangang magpalit ng mga lalaki para buhatin si Hyejin. Pero dahil sa matalino si Wiso, may naisip siyang bagong ideya, isang automatic legs. Ngunit nang ito ay sinubukan, ang makina ay hindi gumana. Sa huli, kinailangan niyang buhatin muli si Hyejin at sumunod ang iba pa. At dito na natapos ang palabas.